Narinig mo ang tungkol kay Joseph. Ang mapangarapin ay naging pinuno ng Egypt. Ngunit, narinig mo na ba ang tungkol sa kanyang asawa? Marahil hindi. At gayunpaman, ang kanyang pangalan ay humahawak ng isa sa mga pinakadakilang lihim ng kasaysayan ng Biblia. Siya ang babae na nakalimutan ng karamihan sa mga mangangaral, nilaktawan sa mga sermon, tinanggal mula sa memorya ng relihiyon. Ngunit ngayon, malapit mong matuklasan kung paano nabuo ang hindi nakikita na babaeng ito sa hinaharap ng mga napiling tao ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Asenath, at kung ano ang hindi sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya ay kasing lakas ng ginagawa nito. Hindi siya isang Hebreo, siya ay Egypt, ang anak na babae ng isang paganong pari. Sa pamamagitan ng lahat ng lohika, dapat na siya ay hindi kasama sa linya ng pananampalataya. Ngunit may iba pang mga plano ang Diyos, dahil kapag pinili ng Diyos, ang isang tao hindi siya humihingi ng pahintulot. Isinulat niya ang kanilang kasaysayan, binago niya ang kanilang nakaraan. Itinanim niya ang mga ito sa mga lugar na walang inaasahan at nagdudulot ng prutas na walang maaaring tanggihan. Sa pamamagitan ng Asenath ay dumating ang dalawa sa mga maimpluwensyang tribo ng Israel, Ephraim at Manases. At gayunpaman, bahagya kaming nagsasalita ng kanyang pangalan. Bakit pinagtibay ni Jacob ang kanyang mga anak na lalaki bilang kanyang sarili? Bakit niya pinagpala ang mas bata sa nakatatanda? Bakit pinayagan ng Diyos ang ina ng hinaharap ng Israel na magmula sa bahay ng idolatriya? At paano kung sinabi ko sa iyo na ang ilang mga sinaunang teksto ay nagsasabi na si Asenath ay hindi taga-Egypt? Ngunit ang isang nawalang inapo ni Jacob mismo, na ang kanyang buhay ay isang banal na set up para sa pagtubos, pagpapanumbalik at pagpapala ng generational. Sa video na ito pupuntahan natin ang katotohanan sa likuran ni Asenath, ang nakalimutan na asawa na birthed destiny, ang tagalabas na nagdala ng hinaharap, at ang babae na ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang maririnig mo ay maaaring magbago lamang sa paraang nakikita mo ang iyong sariling paglalakad ng pananampalataya. Sapagkat kung ginamit siya ng Diyos, baka handa siyang gamitin ka. Kaya huwag kumurap, huwag laktawan, huwag umalis. Manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ang pamana na iyong ipinagdarasal ay maaaring magtago sa isang kwento na hindi mo pa naririnig. Karamihan sa mga tao ay bahagya na naaalala ang kanyang pangalan. Siya ay halos tulad ng isang bulong sa engrandeng salaysay ng Biblia. Gayunpaman, kung wala si Asenath, isang makabuluhang piraso ng plano ng Diyos para sa 12 tribo ng Israel ay mawawala. Hindi lamang siya asawa na pinili ni Paraon na pakasalan si Joseph. Siya ang ina ng 2 lalaki na naging tagapagtatag ng mga makapangyarihang tribo sa linya ng mga napiling tao ng Diyos. At kung mag-pause ka at talagang sumasalamin ito, halos nakakagulat kung paano makalimutan ng isang tao na pivotal. Ngunit hindi ba eksakto kung paano gumagana ang Diyos? Madalas niyang ginagamit ang hindi nakikita, hindi napapansin, ang mga walang katanyagan o spotlight upang makamit ang mga banal na layunin. Itinuturo ito sa amin ng isang bagay na makapangyarihan. Ang iyong halaga sa plano ng Diyos ay hindi nakatali sa kung gaano ka nakikita. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa palakpakan, ito ay tungkol sa pagsunod at tahimik na isinama ni Asenath iyon. Ngayon isipin mo ito. Si Joseph, isang Hebreo na nakaranas ng pagtataksil, pagkaalipin at bilangguan ay nagtatapos sa pinaka-prestihiyosong posisyon sa Egypt. At sino ang ikakasal niya? Hindi isang babaeng Hebreo, hindi isang tao mula sa kanyang linya. Ngunit si Asenath, ang anak na babae ni Potifera, isang mataas na pari ng Egypt. Ang detalyeng iyon lamang ang nag-spark ng mga katanungan. Ito ba ay isang pampulitikang hakbang lamang ni Paraon upang isama si Joseph sa royalty ng Egypt? Marahil. Ngunit maaari rin itong isang paglipat na orkestra ng Diyos, tulad ng marami sa Biblia na tila puro pangyayari, ngunit nilalayo ng banal. Kung titingnan natin ang Genesis 41:45, kung saan ibinibigay ni Paraon si Asenath kay Joseph, sinisimulan nating makita ang pag-setup para sa isang bagay na mas malalim. Ang Asenath ay naging daluyan kung saan ang espiritual na pamana ni Joseph ay ligtas. Isang tulay sa pagitan ng mga kultura, pananampalataya at futures. At pagkatapos, sa pamamagitan ng Asenath,
2 anak na lalaki ang ipinanganak, Manases at Ephraim. 2 pangalan na may malalim na kahulugan na sumisigaw sa mga henerasyon. Pinangalanan ni Joseph na si Manases dahil pinakalimutan ako ng Diyos ng lahat ng aking problema at lahat ng sambahayan ng aking ama. Genesis 41:51. Yun ay hindi lamang isang sentimental na parirala, ito ay isang patotoo. Isang espiritual na pag-reset, isang deklarasyon na kahit sa dayuhang lupain, sa ilalim ng pamamahala ng dayuhan, kasama ang isang dayuhang asawa, ang Diyos ay may soberanya pa rin at gumagalaw. Si Ephraim, sa kabilang banda, ay pinangalanan sapagkat ginawa ako ng Diyos sa lupain ng aking pagdurusa, Genesis 41:52. Isipin na ang pagtitiis ay nagbago sa pagiging mabunga. Iyon ang mangyayari kapag ang pananampalataya ay mas malaki kaysa sa mga pangyayari. At ang asenat, kahit na hindi sinipi, ay hindi maikakaila bahagi ng himalang ito. Wala kaming naitala na mga salita. Hindi namin alam kung paano niya naramdaman ang pagpapakasal sa isang Hebreong lalaki o kung ano ang pinaniniwalaan niya sa simula. Ngunit narito ang pansin na bagay. Ang kanyang mga anak na lalaki ay hindi lamang mga anak na lalaki. Niyakap sila, nakataas at espiritual na pinagtibay mismo ni Jacob. Ang pagtanggap ng mana na parang sila ay kanyang sarili. May ibig sabihin niyon. Nangangahulugan ito na si Asenat ay hindi lamang nagdadala ng mga anak, siya ay nanganak ng pamana. Nakikita mo, sa kwento ng pananampalataya, sa plano ng paglalahad ng Diyos, kung minsan ang mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga kortina ay nagdadala ng bigat ng buong henerasyon, maaring hindi ipinangaral ni Asenat, nakipaglaban sa mga digmaan o pinangunahan ang mga tribo. Ngunit pinalaki niya ang mga pinuno, pinangalagaan ang mga higanteng espiritual at dinala sa kanyang sinapupunan ang katuparan ng tipan ng Diyos. Kaya't kung naramdaman mo na hindi nakikita, tulad ng iyong paglalakad kasama si Hesukristo ay hindi kinikilala, tulad ng iyong pananampalataya ay hindi napapansin ng mundo. Remember Asenath, ipinapaalala niya sa amin na ang napili ng Diyos ay hindi laging may palakpakan. Minsan ito ay nasa katahimikan, sa paglilingkod, sa sakripisyo na walang sinulat tungkol sa, ngunit hindi nakakalimutan ng langit. Ang kanyang buhay ay nagtatakda ng yugto para sa hindi kapani, paniwalang espiritual na paglalahad sa pagpapala ni Jacob at ang pagtaas ng Ephraim at Manases. At pinag-uusapan niyon, ilipat natin ng kaunti sa konteksto ng Biblia na nakapaligid sa mahiwagang ito, ngunit makapangyarihang babae, at kung paano ang kanyang kasal kay Joseph ay naging. Kapag sumakay tayo sa konteksto ng Biblia ng buhay ni Asenat, hindi lamang namin ginalugad ang mga detalye ng isang kasal, sumisid kami sa isang banal na interseksyon sa pagitan ng pananampalataya at politika, hula at kapangyarihan. Si Asenat ay anak na babae ni Potifera, isang pari ng On, na kilala rin bilang Heliopolis, ang sentro ng pagsamba sa araw ng Egypt. Ang katotohanan ito lamang ang naglalagay ng kanyang aalaga sa isang kultura na matarik sa idolatriya at mga ritual na dayuhan sa pananampalataya sa isang tunay na Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng mga pinagmulan na ito, siya ay naging asawa ni Joseph, isang tao na ang buong buhay ay itinayo sa mga pangarap, pananampalataya at isang hindi matitinag na tiwala sa Diyos. Sinasabi sa amin ng Genesis 41:45 na ibinigay ni Paraon kay Asenath kay Joseph bilang bahagi ng kanyang pagtaas sa kapangyarihan. Ngunit narito ang mas malalim na paghahayag. Ginamit ng Diyos kung ano ang hitsura ng isang alyansa sa politika upang ipanganak ang isang bagay na malalim na espiritual. Mahalagang makita ang unyon na ito, hindi lamang bilang isang royal favor, kundi bilang banal na orkestasyon. Si Joseph ay hindi lamang sinumang tao. Siya ang daluyan na ginamit ng Diyos upang mapanatili ang mga bansa sa panahon ng taggutom. At para sa misyon na ito, inilagay ng Diyos ang isang tao sa kanyang tagiliran na magiging bahagi ng katuparan ng kanyang tipan kay Abraham. Kahit na ang Biblia ay hindi lumalawak sa kanilang panliligaw, ang mismong kilos ng kanilang unyon ay nagdadala ng mabibigat na bigat ng makahulang. Isipin ito, Diyos sa buong banal na kasulatan ay madalas na nagtatanim ng kanyang mga pangako sa hindi inaasahang lupa. Tulad ni Ruth the Moabite at Rahab ang puta, si Asenat ay nakaposisyon ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pedigree. Iyon,
ay nagsasabi sa amin ng isang bagay na radikal tungkol sa likas na katangian ng mga plano ng Diyos. Hindi sila limitado sa pamamagitan ng mga bloodlines, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod at layunin, at mayroong isang malambot ngunit malakas sa susunod. Mula sa pag-aasawa na ito, 2 anak na lalaki ang ipinanganak, Manases at Ephraim. Tulad ng nakita natin dati, ang kanilang mga pangalan ay nagdadala ng malalim na kahulugan ng makahulang. Ngunit mahalaga din na mapagtanto kung ano ang ibig sabihin nito sa espiritual. Si Joseph, kahit na pangalawa sa utos ng Egypt, ay hindi kailanman pinabayaan ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na sa isang lupain na puspos ng mga maling Diyos, nagpatuloy siyang lumakad sa karunungan ng Diyos ng Israel. At si Asenath, kahit na ang kanyang background ay pagano, ay naging bahagi ng sagradong salaysay na ito. Ang kasal ay nagiging isang tulay, hindi isang pagtataksil. Ito ay nagiging isang modelo ng kung paano ang biyaya ng Diyos ay maaaring mag-graft kahit na mula sa mga dayuhang ugat sa punong oliba ng kanyang bayan. Ipinapakita nito kung ano ang isinulat ni Pablo sa Roma 11:17 tungkol sa mga hentil na pinagsama sa mga pangako ng Israel sa pamamagitan ng pananampalataya. I-pause dito sandali. Isipin kung ano ang hitsura nito. Si Joseph na nakawan sa kaluwalhatian ng Egypt, ngunit kumapit pa rin sa Diyos ni Abraham. Asenath na pinalaki sa ilalim ng Diyos ng araw ng Egypt na si Ra, na ngayon ay ina ng mga anak na ang pamana ay huhubog ang napiling bansa ng Diyos. Hindi iyon maliit na bagay. Ang ganitong uri ng kwento ay naghahamon sa aming mga pagpapalagay. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang plano ng Diyos ay madalas na gumagalaw sa pamamagitan ng hindi sinasadyang mga landas. Ang hitsura ng kompromiso sa tao ay maaring, sa katotohanan, isang maingat na pinagtagpi na bahagi ng banal na diskarte. Ang pananampalataya ay hindi palaging mukhang kung ano ang inaasahan natin. Minsan, nakatago ito sa ilalim ng mga kasuutan ng hari at mga dayuhang pangalan, ngunit nasusunog ito tulad ng mabangis. At tulad ng ginamit ng Diyos ang mga pagsubok ni Joseph upang mailigtas ang mga bansa, ginamit niya ang kasal ni Asenath sa mga tribo ng kapanganakan. Dinadala tayo nito sa isang napagtanto na maraming miss. Kasal, sa mga kamay ng Diyos, ay higit pa sa pag-ibig, ito ay pamana. Itinuturo sa atin ang union of Joseph at Asenath na kapag sumali ang Diyos sa 2 tao, hindi lamang ito tungkol sa kanilang kaligayahan, ito ay tungkol sa kanyang kaharian. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang emosyonal o romantiko, ito ay makahulang. At nangangahulugan din ito ng aming mga relasyon ay nagdadala din ng espiritual na timbang. Kung ito man ang aming pagkakaibigan, pag-aasawa, o mga bono ng pamilya, ang bawat isa ay isang pagkakataon upang parangalan ng Diyos at palawakin ang kanyang layunin. Kung maaari siyang kumuha ng anak na babae ng pari ng Egypt at gawin siyang ina ng isang pamana na nakaugat sa pananampalataya, isipin kung ano ang magagawa niya sa iyong buhay, iyong pamilya, ang iyong kwento, at ang pagsasalita tungkol sa pamana. Tingnan natin ngayon ang espiritual na kahalagahan ng kanyang mga anak at kung paano nila binago ang takbo ng kapalaran ng Israel. Mayroong isang bagay na malalim na espiritual tungkol sa paraan ng muling pagsulat ng Diyos at sa kaso ng Asenath, na ang muling pagsulat ay hindi tumigil sa kanyang kasal kay Joseph. Nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng kanyang mga anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, sa isang paraan na mag-echo hanggang sa mga siglo ng kasaysayan ng Biblia. Nang si Jacob, ang ama ni Joseph, ay nakarating sa Egypt at nakilala ang kanyang mga apo sa unahang pagkakataon ang ginawa niya ay walang nakakagulat. Sa Genesis 48:5 sinabi ni Jacob, "Ngayon ang iyong 2 anak na lalaki, sina Ephraim at Manases, na ipinanganak sa iyo sa Egypt bago ako dumating sa iyo, ay akin." Katulad nito, pinagtibay niya ang mga ito bilang kanyang sariling mga anak. Hindi ito sinasagisag. Ito ay isang espiritual na deklarasyon na may napakalaking implikasyon. Naglilipat siya ng mana, tipan at kapalaran ng direkta sa mga anak ni Asenath, ang mga bata na ipinanganak ng isang ina na taga-Egypt, na pinalaki sa isang dayuhang lupain. At pagkatapos ay darating ang sandali na nag-iiwan pa rin ng maraming mga mambabasa ng Biblia na awestruck. Habang naghahanda si Jacob na pagpalain ang mga batang lalaki, si Joseph ay nagpoposisyon kay Manases, ang panganay, sa kanang kamay ni Jacob, at si Ephraim, ang mas bata, sa kaliwa.
Ngunit si Jacob na ginagabayan ng banal na pananaw ay tumatawid sa kanyang mga kamay, Genesis 48:14, na inilalagay ang kanyang kanang kamay ang higit na pagpapala sa Ephraim. Sinubukan ni Joseph na iwasto siya, ngunit tumanggi si Jacob. Bakit? Dahil hindi siya nagpapatakbo ng tradisyon ng tao. Sinusundan niya ang makahulang pattern ng pagpili ng Diyos. Sa buong banal na kasulatan, nakikita natin ito. Abel over Cain, Isaac over Ismael, Jacob over Esau, at ngayon Ephraim kay Manases. Hindi tinitingnan ng Diyos ang edad o ranggo ng tao. Nakikita niya ang layunin at puso. Ito ay isang sandali ng espiritual na taas, at ang anak ni Asenat ay nasa gitna nito. Ang tribo ni Ephraim ay magpapatuloy upang maglaro ng napakalaking papel sa kwento ng Israel. Hindi lamang sila isa sa mga tribo, naging nangingibabaw na tribo ng hilagang kaharian. Si Joshua, ang makapangyarihang pinuno na nagdala ng mga Israelita sa lupang pangako, ay mula sa tribo ng Ephraim. Gayon din si Samuel, ang propeta na pinahira ng mga hari at dinala ang tinig ng Diyos sa mga tao. Pag-isipan ang tungkol sa isang sandali, dalawa sa mga pinakamakabuluhang pinuno ng espiritual sa kasaysayan ng Israel ay nagmula sa linya ng isang babaeng taga-Egypt na bahagyang nabanggit sa Biblia. Kung hindi iyon sumisigaw ng pagbabalik ng banal, ano ang ginagawa? Ang pananampalataya ay hindi palaging nagmula sa mga inaasahang lugar. Minsan, ang Diyos ay nagtatanim ng kapalaran kung saan wala ng ibang naghahanap. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatiling sensitibo sa espiritu, dahil ang susunod na mahusay na paglipat ng Diyos ay maaaring tumaas mula sa isang mapagkukunan na hindi natin napansin. Madali na hindi mapansin ang kahalagahan ng pag-aampon sa talatang ito, ngunit ang kilos ni Jacob ay hindi lamang tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa tipan. Sa pag-ampon ng Ephraim at Manases, hindi lamang niya inaangkin ang mga ito bilang kamag, anak. Dinadala niya ang mga ito ng lubusan sa pagpapala ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga ito ay hindi kalahati Hebrew, kalahating Egypt na mga batang lalaki. Sa mga mata ng Diyos sila ay tagapagmana ng pangako. Iyon ang kagandahan ng espiritual na pag-aampon. Ito ay ang parehong katotohanan na pinag-uusapan ni Pablo sa Roma 8:15 nang sabihin niya, natanggap mo ang diwa ng pag-aampon bilang mga anak na lalaki kung kanino tayo umiyak. Aba, Ama, hindi nagmamalasakit ang Diyos kung saan ka nagsimula. Nagmamalasakit siya kung saan kanya kinukuha. At sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng pagtula ng mga kamay, ang pagtawid ng mga braso, ang makahulang salita, ang mga anak ng mga bata ay lumakad sa isang kapalaran na mas malaki kaysa sa kanilang mga ugat ng Egypt. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Nangangahulugan ito na hindi ka ma-disqualify ng iyong background sa layunin ng Diyos. Nangangahulugan ito ng iyong kwento. Gaano man masira o kakaiba o malayo sa tradisyon, maaari pa ring matubos ng kanyang kamay. Maaaring hindi naintindihan ni Asenat ang buong saklaw ng nangyayari kapag pinagpala ang kanyang mga anak, ngunit ginawa niya ang kanyang bahagi. Dinala niya sila sa isang bahay na pinamumunuan ng pananampalataya at ginawa ng Diyos ang natitira. Ang kanyang pamana ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga pinuno, propeta at buong tribo. At ngayon, habang sumusulong tayo, ibalik ang belo sa belo at tingnan ang misteryo na nakapaligid sa kanya. Dahil habang ang Biblia ay kalat-kalat sa mga detalye, tradisyon at mga tekstong apocryphal ay nagmumungkahi na higit pa sa Asenat kaysa matugunan ang mata. Narito kung saan ang mga bagay ay talagang nakakaakit. Habang ang Biblia mismo ay nagsabi ng kaunti tungkol sa Asenat na lampas sa kanyang pangalan, linya at papel bilang asawa ni Joseph, hindi mabilang na tradisyon, teorya at mga sulat ng apokrasya ay tumaas upang punan ang mga blangko. At kung ano ang iminumungkahi ng mga mapagkukunang ito ay hindi lamang nakakaintriga, ito ay potensyal na nagbabago para sa kung paano natin naiintindihan ang kanyang papel sa grand tapestry ng pananampalataya. Kita niyo, maraming mga rabay at scholar sa buong kasaysayan ang hindi nabigo sa ideya ng isang taimtim na Hebreo tulad ni Joseph na nagpakasal sa isang babaeng taga-Egypt, lalo na ang anak na babae ng isang paganong pari. Ang pag-igting na iyon ay nagdulot ng isang malakas na teorya na natagpuan sa Midrash ng mga Hudyo.
na ang Asenat ay hindi talaga Egypt sa pamamagitan ng dugo. Ngunit ang lihim na anak na babae ni Dina, ang nag-iisang anak na babae ni Jacob na napagtagumpayan pagkatapos ng paglabag sa pamamagitan ng Shechem noong Genesis 34. Ayon sa pananaw na ito, siya ay inabandona o nakatago at kalaunan ay pinagtibay ni Potifera. Iyon ay hindi lamang isang twist sa balangkas. Iyon ay isang espiritual na redefinition. Pag-isipan ito. Kung si Asenat ay anak na babae ni Dina, hindi lang siya asawa ni Joseph, siya ang kanyang pamangkin. Ngunit mas mahalaga, siya ay mula sa sariling bloodline ni Jacob. Iyon ay nangangahulugang pinangalagaan siya ng Diyos sa Egypt tulad ng pagpapanatili niya kay Joseph. Ang mga implikasyon ay malalim. Para bang ang dalawang sirang bahagi ng pamilya ni Jacob, ang anak na ibinebenta sa pagkaalipin at ang apo na ipinanganak ng kahihiyan, ay muling pinagsama ng banal na disenyo. Nangangahulugan ito na ang kanyang presensya sa Egypt ay hindi random o hindi sinasadya, ngunit na orkestra bilang bahagi ng isang napakalaking espiritual na pagpapagaling sa loob ng pamilya ng Israel. Hindi ba ito tunog tulad ng gagawin ng Diyos? Siya ang Diyos ng pagpapanumbalik, ng paggawa ng pagdadalamhati sa pagsayaw. At ang kwentong ito, maging tumpak sa kasaysayan o hindi, ay naghahabol ng isang bagay na mahalaga tungkol sa kanyang pagkatao. Wala at walang nasayang kapag inilagay sa kanyang mga kamay. Ngunit may isa pang malakas na teorya na pantay na mayaman sa pananampalataya. Ang ilang mga tradisyon ay nagmumungkahi na ang Asenat ay, sa katunayan, ganap na taga-Egypt, ngunit nakaranas siya ng isang radikal na pagbabalik. Inilipat ng walang tigil na debosyon ni Joseph sa Diyos ng Israel. Pinabayaan niya ang polytheism ng kanyang pag-aalaga at ibinigay ang kanyang puso sa isang tunay na Diyos. Kung ito ay totoo, pagkatapos ay sumali si Asenat sa mga ranggonina, Ruth at Rahab, mga babaeng walang banal na, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pumasok sa espiritual na pamilya ng Israel at gumanap ng mga pangunahing papel sa kasaysayan nito. Ang kanyang pagbabagong anyo ay hindi magiging maikli sa mahimalang, lalo na isinasaalang, alang na siya ay nagmula sa gitna ng relihiyosong piling tao ng Egypt. Gayunpaman ito ang uri ng kwento ng pagtubos na sumasalamin sa buong Biblia, kung saan ang mga tagalabas ay maging tagaloob, kung saan ginagamit ng Diyos ang nasira upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang mga kwentong ito, kahit na sa labas ng banal na kasulatan, ay nag-aalok ng isang mas malalim na lens sa maaaring mangyari, at mas mahalaga kung ano ang may kakayahang gawin ng Diyos. Kung sa pamamagitan ng kapanganakan o sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Asenat ay naging isang sisidlan ng pagpapatuloy ng tipan. Ang kanyang mga anak na lalaki ay hindi lamang nagdadala ng dugo ng Egypt, nagdadala sila ng espiritual na mana. At ang kanyang tahimik na lakas, ang kanyang hindi nakikitang pananampalataya, ang kanyang pagsunod sa mga anino, lahat ay nag-ambag sa na. Ang Biblia ay madalas na iiwan ng ilang mga karakter sa misteryo, hindi upang malito sa amin, ngunit upang anyayahan tayong tumingin ng mas malalim, upang hanapin ang espiritu ng kwento. Ang misteryo ni Asenat ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay madalas na gumagana sa mga nakatagong lugar. Paggawa ng mga legacy na ganap na isiniwalat na may oras at pag-unawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-aaral ng mga sinaunang teoryang ito ay hindi lamang pang-akademiko, espiritual ito. Kaya narito ang tanong na naiwan namin. Napili ba si Asenat dahil sa kanyang bloodline o dahil sa kanyang pananampalataya? Siguro pareho ito. Marahil ang Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay alam na kung siya ay ipinanganak kay Dina o ipinanganak ng Egypt, maaari pa rin niyang isulat siya sa kanyang plano. Iyon ang kagandahan ng banal na biyaya. Hindi ito nangangailangan ng isang perpektong backstory upang gawin ang perpektong gawain. At habang ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito, ibalik natin ang ating pansin sa isang malakas na sinaunang pagsulat na naghuhukay kahit na mas malalim sa kwento ni Asenat. Ang apocryphal tale na kilala bilang Joseph at Asenat, isang romantikong dramatiko at puno ng pananampalataya na maaaring ibunyag lamang ang kanyang puso tulad ng dati. Ngayon, hayaan ang hakbang sa isang kwento na umiiral sa labas ng kanonikal na Biblia.
ngunit nakuna ng imahinasyon ng hindi mabilang na mga naniniwala at scholar. Ang mga kamelyo ay nakakagulat na hindi alam ang imahinasyon ng hindi mabilang na mga naniniwala at mga eskolar, Joseph at Asenath. Nakasulat sa sinaunang Griego marahil sa pagitan ng ika-1 siglo BCE at ika-2 siglo CE. Ang tekstong ito ay nag-aalok ng isang dramatikong, emosyonal at malalim na espiritual na paglalarawan ng paglalakbay ni Asenath mula sa idolatriya hanggang sa pananampalataya. Kahit na hindi itinuturing na banal na kasulatan, ang account na ito ay nagdadala ng malakas na pagmuni ng mga pattern ng pagtubos ng Diyos. Sa loob nito, ang Asenath ay inilalarawan bilang isang taimtim na marangal na taga-Egypt na tumanggi sa lahat ng mga suitors na binabantayan ang kanyang pagkabirhen na may hindi pangkaraniwang galit. Kapag nakilala niya si Joseph, sinaktan siya hindi lamang sa kanyang kagandahan, ngunit sa pamamagitan ng kanyang kabanalan, isang taong naglalakad kasama ang Diyos ay nagdadala ng kanyang pabor at nakikipag-usap sa banal na awtoridad. Ang sandaling ito ay nagpapalabas ng isang malalim na panloob na salungatan sa kanyang kaluluwa. Ang Asenath ay inilalarawan bilang pagdaan sa isang radikal na pagbabagong anyo, nakapak sa kanyang tower para sa mga araw, pag-aayuno, pagsisisi, pag-iyak at pag-iyak sa Diyos ni Joseph. At isang bagay na hindi paniwala nangyayari. Ayon sa teksto, isang anghel ang lumilitaw sa kanya, pinagpapala siya at idineklara siyang muling ipinanganak. Ang kanyang pagbabalik ay hindi maliit na kilos. Ito ay isang kumpletong pagtanggi sa kanyang mga Diyos, kanyang kultura at maging ang kanyang pangalan. Nawala niya ang kanyang nakaraan na may luha at mula sa sandaling iyon, ipinangako ng buong sarili sa Diyos ng Israel kahit na hindi ito naitala sa Biblia mismo. Ang paglalarawan na ito ay sumasalamin ng malalim sa hindi mabilang na mga kwento ng mga pagbabagong Biblia. Mula kay Saul ng Tarsus hanggang sa magnanakaw sa krus, ang Biblia ay napuno ng mga tao nakapansing nagbago sa sandaling nakatagpo sila ng banal na katotohanan. Ang kwento ni Asenath, kahit na apocryphal, ay nagbubunyi sa parehong espiritual na katotohanan. Ang pananampalataya ay nagbabago. Ngunit ang drama ay hindi magtatapos sa kanyang pagbabalik loob. Ang kwento ay tumalikod kapag ang anak na lalaki ni Paraon nagsiselos at nagalit na pumatay kay Joseph at kumuha ng Asenath para sa kanyang sarili. Nagdaragdag ito ng isang pampulitika at emosyonal na layer sa kwento na inihayag ang gastos ng espiritual na katapatan. Si Asenath ay naging target hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, ngunit dahil sa kanyang desisyon na ihanay ang sarili sa Diyos ng Israel. Pamilyar sa tunog, ang pattern na ito ay paulit-ulit sa banal na kasulatan. Kapag ang isang tao ay pumili ng pananampalataya, madalas silang nahaharap sa pagsalungat. Daniel sa Babylon, Esther sa Persia, si Jesus sa Jerusalem. Ang pananampalataya ay hindi walang pagtutol. At ang Asenath sa kwentong ito ay matatag. Sa katapangan at panalangin, navigate siya sa pagtataksil, pagtatangka ng pagpatay, at ang banta ng pambansang iskandalo, lahat habang nananatiling tapat sa Diyos at matapat kay Joseph. Sa kasukdulan ng kwento, tinagumpay ni Joseph ang kanyang mga kaaway at ang Asenath ay kinoronahan bilang reyna. Naganap na tinanggap hindi lamang ng Egypt, kundi ng espiritual na awtoridad ng pabor ng Diyos. Ang simbolismo ay mayaman. Ang dating sumasamba sa idolo ay isang kasosyo ngayon sa banal na layunin. Tumataas siya hindi lamang sa katayuan ng hari, kundi sa espiritual na tangkad. Ito ay sumasalamin sa pattern ng napakaraming kababaihan sa Biblia. Tamar, Ruth, Rehab, mga tagapangasiwa na naging mga matriarch sa linya ng pangako ng Diyos. At kung ano ang kapansin-pansin ay kung paano ang katang-isip na kwentong ito ay nagpapatibay sa kung ano ang itinuturo mismo ng banal na kasulatan. Itinaas ng Diyos ang mapagpakumbaba, pinarangalan ang tapat at kasama ang tagalabas. Kahit na ang kwentong ito ay hindi bahagi ng biblikal na kanon, ang mga tema nito ay sumasalamin sa katotohanan sa Biblia na may katumpakan na walang kabuluhan. Malinaw ang mensahe, ang Diyos ay maaaring kumuha ng isang babaeng itinaas sa kadiliman at gawing ilaw sa mga bansa.
Kaya't habang sina Joseph at Asenat ay maaaring hindi literal na kasaysayan, nag-aalok ito ng isang magandang espiritual na talinghaga para sa nararanasan ng marami sa atin. Ipinapakita nito sa amin na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng higit pa sa mga salita. Hinihingi nito ang pagbabagong anyo. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay madalas na nangangahulugang pagpili ng isang makitid na kalsada, isa na humahantong sa salungatan ngunit din sa kaluwalhatian. At ang pinakamahalaga, ipinapakita nito kung paano si Hesukristo, ang aming manunubos, ay tumatawag sa mga tao mula sa bawat background sa pamilya ng pananampalataya. Tulad ng Asenath, lahat tayo ay may nakaraan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsuko at paniniwala, ang nakaraan ay hindi tinukoy sa amin, ang biyaya ng Diyos. At ngayon, habang dinadala natin ang lahat ng natutunan natin, pag-isipan natin kung ano ang sa huli ay inihayag ng kwento ni Asenath ang tungkol sa karakter ng Diyos at ang kanyang kakayahang gamitin ang hindi napansin para sa kanyang walang hanggang mga layunin. Kapag ang lahat ay sinabi at tapos na, ang kwento ni Asenath ay nagpapaalala sa atin na wala sa plano ng Diyos ay hindi sinasadya. Ang kanyang pangalan ay maaring bulong, ang kanyang background ay maaring debate, at ang kanyang buhay ay maaring maiiwasan sa misteryo. Ngunit ang kanyang epekto sa kasaysayan ng pananampalataya ay hindi maikakaila. Sa pamamagitan niya, 2 tribo ang ipinanganak, mga tribes na magdadala ng tipan maglakad sa pabor ng Diyos, at itaas ang mga pinuno na humuhubog sa kapalaran ng Israel. At narito ang tunay na kagandahan nito. Hindi sinimulan ni Asenath ang kanyang paglalakbay bilang isang mananampalataya. Hindi siya pinalaki sa mga pangako ng Biblia o sinanay sa mga tradisyon ni Abraham. Ngunit isinulat siya ng Diyos sa kanyang kwento. Iyon ay dapat punan ng bawat mananampalataya ng pag-asa, sapagkat nangangahulugan ito na kahit na parang isang latecomer sa pananampalataya, ang Diyos ay mayroon pa ring lugar para sa iyo sa kanyang banal na pamana. Ang kanyang kwento ay isa ring malakas na patotoo tungkol sa kung paano ginagamit ng Diyos ang hindi nakikita. Napakaraming tao ngayon ang nakakaramdam ng hindi napapansin, hindi naririnig o nakalimutan. Siguro lumakad ka kasama si Hesukristo ng tahimik na naglilingkod ng matapat ng walang pagkilala, nagtataka kung ang iyong buhay ay may pagkakaiba. Ang katahimikan ni Asenath sa banal na kasulatan ay nagpapaalala sa amin na ang kakayahang makita ay hindi pantay na halaga. Hindi niya kailangan ng isang spotlight upang maging mahalaga. Ang kanyang tungkulin ay hindi kaakit-akit ngunit ito ay pundasyon. At ito ay direktang nagsasalita sa sino mang nagtataka kung mahalaga ang kanilang pananampalataya. Ginagawa nito. Nakikita ng Diyos kung ano ang namimiss ng mga tao. Nakikita niya ang pananampalataya sa iyong puso, ang mga dalangin na bulong mo sa gabi, ang mga sakripisyo na ginagawa mo ng lihim. At tulad ng ginawa niya kay Asenath, maaari niyang o ng iyong tahimik na pagsunod sa pagpapala ng generational. Mayroon ding isang bagay na malalim na makahula tungkol sa kanyang pagiging dayuhan na dinala sa pamilya ng pananampalataya. Ito ay sumasalamin sa mismong puso ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo ay ang lahat ay maligayang pagdating. Hudyo at Hentil, lalaki at babae, alipin at libre. Malinaw na sinasabi ng Galatia 3:28, walang Hudyo o Greek, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Ang Asenath ay prefigures ang pagkakaisa na ito, kung sa pamamagitan ng dugo o sa pamamagitan ng paniniwala, siya ay naging bahagi ng mga napiling tao ng Diyos. At ang kanyang mga inapo ay pinagtibay sa linya ng pangako. Ito ang ginagawa ng Diyos, tinitingnan niya ang nasira, malalayo na kalimutan, at binibigyan sila ng isang pangalan, isang layunin, isang pamana. At kung ginawa niya ito para sa kanya, magagawa niya ito para sa iyo. Hindi mahalaga ang iyong nakaraan, ang iyong pananampalataya ay maaaring baguhin ang lahat. Ang mga aralin sa pananampalataya mula sa buhay ni Asenath ay hindi lamang makasaysayan. Personal sila. Siguro naramdaman mo ang isang tagalabas sa simbahan. Siguro ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos ay magulo, komplikado o hindi maunawaan, ngunit magpuso, kaya siya. At gayon pa man siya ay naging isang matriarch sa Israel, isang ina ng mga bansa. Ang parehong Diyos na nagpataas sa kanya ay maaaring itaas ka. Ang parehong biyaya na nagbago sa kanyang buhay ay magagamit ngayon sa pamamagitan ni Hesukristo.
Kung ang kanyang kwento ay nagtuturo sa amin ng anuman, ito ay, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kung saan ka magsisimula, tungkol sa kung saan ka sumuko. Ang iyong pamana ay nagsisimula sa sandaling sabihin mong oo sa Diyos at hindi mo alam kung gaano kalayo ang oo ay magbubunot sa mga henerasyon. At ngayon nakatayo sa pagtatapos ng kanyang kwento, isang bagay ang nagiging malinaw. Ang buhay ni Asenath ay hindi maliit sa mga mata ng Diyos. Kahit na madalas siyang nakalimutan sa pag-aaral sa Biblia, naaalala siya ng langit. At marahil, iyon ang pangwakas na mensahe, naalala ng Diyos. Naaalala niya ang iyong pananampalataya, ang luha mo, ang iyong mga dalangin, ang iyong pagsunod. Maaari kang makaramdam ng hindi nakikita sa mundo, ngunit nakikita ka ng taong pinakamahalaga. At sa katotohanan iyon, iguhit natin ngayon ang lahat na natutunan natin sa isang malakas. Pagpapakilala sa kaluluwa na magpipigil sa bawat manonood, makinig, at mapagtanto. Mayroong isang bagay sa kwento ni Asenath na ang kanilang espiritu ay naghihintay na marinig. Kaya't nais kong marinig mula sa iyo. Matapos ang lahat ng hindi namin natuklasan tungkol sa Asenath, ang kanyang misteryo, ang kanyang pamana, at ang kanyang tahimik na pananampalataya, anong bahagi ng kanyang kwento ang nagsalita sa iyong puso? Maaari mo bang makita ang isang salamin ng iyong sariling paglalakad kasama ang Diyos sa kanyang paglalakbay? Iwanan ang iyong mga saloobin sa ibaba. Nabasa ko ang bawat puna at ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ibang tao sa pamayanang ito ng pananampalataya. At hey, kung ang video na ito ay nagpukaw ng isang bagay sa loob mo, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell dahil nagsisimula pa lang tayo. Meron kaming mas malakas, hindi mabilang na mga kwento na darating sa iyong paraan na magbubukas ng iyong mga mata sa mas malalim na mga layer ng Biblia at mapapalapit ka kay Hesukristo. Gayon din, huwag palalampasin ang susunod na video na nag-pop up sa iyong screen. Dadalhin ka nito kahit na mas malalim sa mga hiwaga ng banal na kasulatan at ipakita sa iyo kung paano sinusulat pa rin ng Diyos ang mga banal na kwento sa buhay ng mga naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na oras, manatiling nakaugat sa salita, manatiling malakas sa iyong pananampalataya at huwag kalimutan, nakikita ni God kung ano ang hindi napansin ng iba. Ako si Marco. Magkita tayo sa susunod.